Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Crisanto na isang binatang may malalim na pananampalataya sa Panginoon. Tahimik ang kanyang buhay sa baryo kasama ang kanyang lolo Fred. Ngunit nagbago ang lahat ng isang gabi ay atakihin ng mga aswang ang kanilang lugar. At bago bawian ng buhay, isang mahalagang lihim ang itinuko sa kanya ni Father Ignacio. Yun ay walang iba kundi ang sibat ng kapalaran na isang sinaunang sandatang pinaniniwalaan na tumarak sa tagiliran ni Jesucristo. Ngunit magagawa ba ni Crisanto ang kanyang responsibilidad kung mismong lolo niya ay tutol dito? Sapat nga ba ang pananampalataya ni Crisanto upang mapagtagumpayan niya ang laban niya sa kadiliman? Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tahimik na pumasok ang binatang si Crisanto sa simbahan sa kanilang baryo ng hapon na yon. Nakasanayan na niya na pagkatapos ng trabaho niya sa taniman ng gulay ay nagtutungo siya sa simbahan upang doon ay magdasal o kaya naman ay humingi ng gabay sa Panginoon. Lumungod si Crisanto sa pinakaunahang upuan at tumingin siya sa ribulto ni Jesucristo na nakapako sa krus na nasa unahan. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako at patuloy niyo pong pinapalakas ang aking katawan. Wala po akong dasal, kundi ang kaligtasan po namin ni Lolo Fred. At sana po, pahabain niyo pa po ang buhay ng aking lolo dahil gusto ko pang bumawi sa mga sakripisyo niya sa pagpapalaki po sa akin. Matapos ang maikling panalangin na yon, ay naupo muna si Crisanto at hindi siya umalis. Para sa kanya, sa tuwing nasa simbahan siya, ay nakakaramdam siya ng kapayapaan. Nakakalimot siya kahit paano sa mga problema na pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Bata pa lamang ay madasali na talaga si Crisanto. Natutunan niya ang kagandahan ng pagkakaroon ng malakas na pananampalataya sa Diyos sa kanyang Lola Rosa na matagal nang namayapa. Palagi siyang sinasama nito sa simbahan nung nabubuhay pa ito tuwing linggo at nagtuturo sa kanya ng mga dasal sa simbahan. Maya-maya pa, nagdesisyon na si Crisanto na umuwi na. Dala niya ang isda na siyang magiging ulam nila ng kanyang lolo para sa pananghalian. Sa pagtayo niya ay biglang pumasok sa simbahan ang kura paroko ng kilalang simbahan na si Father Ignacio. Matanda na ito, ngunit malakas pa rin. Nilapitan ito ni Crisanto upang magmano. Magandang hapon po, Father Ignacio. Magandang hapon din naman, Crisanto. Tamang hinala ko. Nandito ka nga. Palagi naman po, Father. Hindi po pwedeng hindi ako dadaan dito sa simbahan pagkatapos ko po magtrabaho. Ipagpatuloy mo lang yan. Natutuwa ako na hindi ka nagbabago iyo. Kahit nung bata ka pa lang, ay palagi ka nang nagsisimba. Hanggang ngayon na binata ka na, ay ganun ka pa rin. Hindi ka nakakalimot sa ating Panginoon. Hindi po mawawala ang pananampalataya ko sa ating Panginoon, Father. Hanggang sa aking huling hininga po. Maiba ko, Crisanto. Hindi ba tuwing linggo wala kang pasok sa iyong trabaho? Opo, Father Ignacio. Bakit po? Sa susunod na linggo, ang piyesta dito sa ating baryo. Kailangan ko ng mga tutulong sa pag-aayos dito sa simbahan.
Maaari ka bang mag-volunteer? Oo naman po, Father. Kilala niyo po ako. Basta po para sa simbahan ay hindi po ako tatanggi. Nakoy, maraming salamat sa iyo, Crisanto, ngayon pa lamang. Aasahan kita dito sa linggo ng umaga. O paano? Napapahaba na ang kwentuhan natin. Alam ko na kailangan mo nang umuwi. Kaya nga po, Father. Nasa akin pa po kasi ang ulam namin ni Lolo Fred. Ipiprito pa po ito. Bagyang itinaas ni Crisanto ang hawak na plastic na kinalalagyan ng isda upang makita yon ni Father Ignacio. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. May ibibigay ako sa iyo. Hintayin mo ako rito at mabilis lang ako. Sige po, Father. Sandaling iniwan ni Father Ignacio si Crisanto. Pumasok ito sa pinto na nasa isang sulok ng simbahan. Pinto yun, papunta sa kumbento. Bata pa lang ay kilala na ni Crisanto si Father Ignacio. Ayon sa kanyang lola ay ito pa ang nagbinyag sa kanya noon. Sa tagal niya nang kilala ang pari ay para niya na rin itong tatay. Kapag meron siyang problema ay hindi siya nahihiyang magsabi dito at palagi itong may magandang payo sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik si Father Ignacio na may dalang plastic bag na may laman. Inabot yon kay Crisanto, ngunit hindi niya kagad yun tinanggap. Ano po yan, Father? Konting groceries. May mga delata, instant noodles at kape. Para sa inyo, ng Lolo Fred mo. Naku, Father. Nakakahiya naman po. Sa iba niyo na lang po ibigay yan. Yung mas nangangailangan po. Kami naman po ni Lolo nakakaraos pa naman kami sa pang-araw-araw. Sige na, Crisanto. Tanggapin mo na ito. Galing ito sa sarili kong pera at gusto ko talagang bigyan ka nito. At isa pa, abay may nakalaan na ako para sa mga nangangailangan dito sa ating baryo. Magtatampo ko sa iyo kapag hindi mo ito tinanggap. Wala na ngang nagawa si Crisanto kundi tanggapin ang plastic bag na ibinigay sa kanya ng pari. Nakangiti niya itong kinuha. Father, maraming salamat po talaga. Malaking bagay po ito para sa amin po ni Lolo. Walang anuman. O sige na, umuwi ka na't dumidilim na. Muling nagpasalamat si Crisanto at masaya siyang lumabas ng simbahan. Pagdating ni Crisanto sa kanilang bahay, ay agad siyang nagtungo sa lababo upang linisan ang isda. Ang grocery na ibinigay ni Father Ignacio ay ipinatong na muna niya sa ibabaw ng lamesa. Katamtaman lang ang laki ng bahay nila. Yari sa plywood ang dingding at yero ang bubong. Meron yung dalawang maliit na kwarto kung saan tig-isa sila ni Lolo Fred. Habang abala si Crisanto sa paglilinis ng isda, ay pumasok si Lolo Fred at tumayo ito sa tabi niya. Sa gilid ng mata niya ay nakita niyang nakasimangot ang matanda. San po kayo galing, Lolo? Pag-uwi ko po wala kayo dito eh. Ikaw ang dapat kong tanungin kung saan ka galing. Alam ko ang oras ng tapos ng trabaho mo. Abay, bakit ngayon ka lang? Dumaan ka na naman ba sa simbahan? Opo. Alam niyo naman po na pagkatapos po ng trabaho ko doon talaga ako dumidiretso, di ba? Nakasanayan ko na po kasing magdasal palagi sa simbahan. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Hindi ba'y dati ko pa sinasabi sa'yo na tigil-tigilan mo na ang paniniwala mo dyan sa Diyos at sa simbahan? Sabihin mo nga sa akin, Crisanto, ilan ba sa dasal mo ang tinupad at pinapaniwalaan ng Panginoon? Yung huwag po tayong magkakasakit at humaba pa ang buhay nyo. Tignan nyo po at buhay na buhay pa rin po kayo hanggang ngayon. Saka, hindi naman po porket nagdadasal ako ay may hinihiling na ako. Kadalasan po ay nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil po sa mga biyaya na ibinibigay niya po sa atin. Talagang sa kanya ka pa nagpapasalamat kung bakit meron tayong kinakain sa araw-araw.
may kinakain tayo dahil parehas tayo nagtatrabaho. Sa tingin mo ba, kung tutunga nga tayo dito sa bahay maghapon at magdadasal babagsak ang pagkain mula sa langit? Wala, Crisanto, wala! Pero hindi po ba, Lolo? Nasa Diyos po ang awa at nasa tao ang gawa. Kalokohan yan! Walang awa-awa ang Diyos, Crisanto! Dahil kung may awa siya, ay hindi niya hahayaan na mamatay ang Lola Rosa mo sa ganung paraan. Nang mabanggit ni Lolo Fred ang pangalan ng asawa nito, ay nabasag ang boses nito. Nangilid ang luha nito at biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Napalunok ito habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Bilisan mo na sa isdang yan at nagugutom na ako. Tumalikod na si Lolo Fred at pumasok sa kwarto nito. Sa kabila ng galit ni Lolo Fred sa Panginoon, ay naiintindihan ito ni Crisanto. Wala kasing masisisi ang lolo niya sa pagkamatay ng asawa nito. Halos 10 taon na rin ang nakakaraan nang mamatay ang Lola Rosa ni Crisanto. Sumama sa prosesyon noon ang lola niya isang gabi at hindi na ito nakauwi. Kinabukasan ay natagpuan ang walang buhay nitong katawan sa tabi ng ilog. Wakwak ang tiyan at naliligo sa sariling dugo. Tila nilapa ito ng isang gutom at napakabangis na hayop. Ngunit dahil maugong na ang bulong-bulungan noon sa baryo nila tungkol sa gumagalang aswang, ay may hinala na biktima ng aswang ang lola ni Crisanto. Dahil sa aktibo sa simbahan si Lola Rosa, ay umasa si Lolo Fred na magkakaroon ito ng proteksyon mula sa Diyos. Ngunit nang dahil sa klase ng pagkamatay nito, ay walang ibang sinisi ang lolo ni Crisanto kundi ang Diyos. Simula noon ay hindi na pumasok sa simbahan si Lolo Fred at tuluyan na nitong inalis ang pananampalataya nito. Matapos magsaing at magprito ng isda, ay nagluto si Crisanto ng isang pakete ng instant noodles para meron silang sabaw na nahihigop. Maya-maya pa ay tinawag na niya si Lolo Fred sa kwarto nito para sila ay makapaghapunan na. Nung una ay tahimik lang silang kumakain. Dama pa rin ni Crisanto ang tensyon mula sa naging usapan nila kanina. Hindi nagtagal ay nagsalita na si Lolo Fred. Oo nga pala, sa linggo ay tulungan mo ako sa paglalagay ng tapal sa mga butas ng bubong natin. Sige po, Lolo, walang problema. Nako, tag-ulan na nga pala, no? Kailangan talaga maayos na natin ang mga sira ng bubong natin. Hindi na muling nagsalita si Lolo Fred hanggang sa matapos silang kumain. Si Crisanto ang nagligpit ng kanilang pinagkainan at siya na rin ang naghugas. Habang nagsasabon ng pinggan, ay malalim na bumuntong hininga si Crisanto. Naisip niya kasi na sana ay bumalik na ang dating Lolo Fred niya, yung may paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng napakaraming taon na ganun ang lolo niya, ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na mangyayari ang bagay na yun. Dahil isa yun sa kanyang ipinagdarasal sa Panginoon. Araw ng linggo, nang magising si Crisanto, ay tanging ang pagtulong niya sa pag-aayos sa simbahan ang nasa isip niya. Kaya matapos ang almusal, ay kagad siyang nagtungo sa simbahan. Doon ay naabutan niya ang ilang kabataan na tulong-tulong sa paglilinis at pag-aayos ng ilang upuan na may sira. Meron ding abala sa paglalagay ng mga palamuti. Nang makita ni Crisanto si Father Ignacio, ay lumapit siya rito. Pasensya na po, Father, ha? Mukhang nahuli po yata ako. Nagsisimula na po pala kayo rito. Hindi naman. Ang totoo halos kakasimula pa lang namin. Sakto lang naman ang dating mo, Crisanto. Ganun po ba? Mabuti na lang. Oh, Father, ano po palang maitutulong ko? Ano pong pwede kong gawin? Kumpleto na kasi sila dito sa loob.
tumulong ka na lang sa pag-ayos ng halaman sa likod dahil alam ko naman na doon ka magaling. Sige po, Father. Pupunta na po ako ron. Magaan at masiglang nagtungo si Crisanto sa likod ng simbahan. Naabutan niya ang ilang kababaihan at kalalakihan na abala sa pag-aayos ng mga halaman. Meron ding nagtitrim ng mga damo at pinapalitan ang mga basag na paso. Naghanap siya ng pwede niyang gawin at tumulong siya sa pagbubuhat ng malalaking paso na siyang bagong pinaglalagyan ng malalaking halaman. Ilang minuto pa lang doon si Crisanto nang marinig niya ang malakas na boses ng kanyang Lolo Fred. Nung una ay nagtaka siya kung bakit naroon hanggang sa nanlamig siya nang maalala niya na may gagawin nga pala sila nito sa araw na yun. Kinakabahang napatayo si Crisanto. Siya na sana ang lalapit sa lolo niya pero nauna na itong magtungo sa likod ng simbahan. Mas lalo pa siyang kinabahan nang makita niya ang galit na galit nitong muka. Naglakad ito palapit sa kanya. Lolo, pasensya na po. Nakalimutan ko po na mag-aayos pala tayo ng bubong ngayon. Pero itong gagawin mo sa simbahan ay hindi mo kinalimutan. Anong mapapala mo sa ginagawa mo rito? Ay wala ka na masasahurin dito eh. Nagpapagod ka lang sa wala. Lolo naman, wag po kayo sumigaw dito, nakakahiya. Tsaka nasa simbahan po tayo, Lolo. At bakit ako mahihiya? Simbahan. Wala akong ginagawang masama at wala akong pakialam kung nasa simbahan ako. Lo, umuwi na lang po tayo. Tara na po. Hiyang-hiya si Crisanto ng sandaling yun. Lalo na't pinagtitinginan na sila ng ibang tao na naroon. Hindi ako uuwi hanggang hindi ko nakakausap ang pare dito. Kailangan niyang malaman na simula ngayon ay hindi ka na niya pwedeng abalahin dahil marami kang responsibilidad sa buhay. Nasaan niyang Father Ignacio na yan? Iharap mo siya sa akin. Lolo, ano ba? Tama na yan. Magandang umaga sa iyo, Fred. Napalingon sila kay Father Ignacio na mahinahong naglalakad palapit kina Crisanto at Lolo Fred. Hindi man lang nakitaan ng takot o pangamba ang pari. Bagkus ay matipid pa itong nakangiti. Agad namang hinawakan ni Crisanto ang lolo niya sa braso at pilit itong hinila. Alam niya na hindi maganda ang mga sasabihin nito kay Father Ignacio. Lolo, tama na po. Umuwi na lang po tayo. Tumigil ka, Crisanto. Huwag mo akong pipigilan. Kung hindi mo sana inuna to simbahan, ay hindi to mangyayari. Kaya walang dapat sisihin dito kundi ikaw. Lo, ano ba? Sa bahay na lang po tayo mag-usap. Tumahimik ka. Mamaya kita kakausapin kapag nasa bahay na tayo. Ngayon ay itong pari na ito muna ang kailangan ko kausapin. Humarap si Lolo Fred kay Father Ignacio. Nanatiling kalmado ang pari habang si Lolo Fred ay tila sasabog na sa galit. Si Crisanto naman ay inihanda ang sarili sa kung anong pwedeng mangyari. Manong Fred, mas makakabuti ko sa kumbento na tayo mag-usap. Papakinggan ko ang lahat ng sasabihin mo. Hindi na kailangan. Mas mabuting dito tayo mag-usap sa labas para marinig ng lahat ng aking sasabihin, Father Ignacio. Simula ngayon, ay hindi ko na pinapayagan pa ang aking apo na si Crisanto na makisali sa kahit na anong aktibidad dito sa simbahan. Tigilan mo na ang panguutos sa mga tao para gawin ang mga gagawin dito sa simbahan tapos hindi mo sila binabayaran. Hindi pag-uuto ang ginagawa ko, Fred. Sila ay nilapitan ko at kinausap gaya ni Crisanto. Kung papayag sila, ay malaking bagay yon para sa akin. At kung hindi, ay wala namang problema. Usang loob nila ang ginagawa nila para sa simbahan, Lolo Fred. Pwede ba? Tigilan mo ang pagtawag sa akin na Lolo Fred. Halos magkaising edad lang tayo at hindi kita apo. Basta. Ayoko nang inaaya mo ang aking apo sa mga kalokohan mo.
Hindi na bata si Crisanto, Fred. May karapatan na siyang magdesisyon sa kung ano ang gusto niya. Kilala natin si Crisanto at alam nating isa siyang mabuting tao. Magtiwala ka lang na hindi siya magdidesisyon para sa sarili niya na ikakapahamak niya o ng ibang tao. Hanggang nasa pamamahay ko siya, ako ang magdidesisyon para sa buhay niya. At ayokong naniniwala siya sa Panginoon. Ilang segundong hindi nakapagsalita si Father Ignacio matapos ang huling sinabi ni Lolo Fred. Maya-maya ay tumango ang pari. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng emosyon mo. Ngunit dapat mo ba talagang isisi sa Panginoong Diyos ang pagkamatay ng asawa mo? Binigyan ka ng pagkakataon na iligtas siya at... Tumigil ka, Ignacio. Anong alam mo sa pinagdadaanan ko? At wala kang karapatang banggitin ang asawa ko sa pag-uusap natin ito. Akmang susuntukin ni Lolo Fred si Father Ignacio. Mabilis na pinigilan ni Crisanto ang kamao ng lolo niya at mahigpit niya yung hinawakan. Lolo, ano ba? Tama na po. Umuwi na po tayo. Father, pasensya na po talaga. Aalis na lang po kami. Tara na, Lolo. Pilit na hinila ni Crisanto ang lolo niya pauwi sa kanilang bahay. Pumiksi si Lolo Fred at nang makawala ito sa pagkakahawak ni Crisanto, ay kusa na itong naglakad palayo sa simbahan. Halos hindi makatingin si Crisanto sa mga taong nakatingin sa kanila dahil sa labis na kahihiyan. Ngunit higit sa lahat ay mas nahihiya siya para kay Father Ignacio dahil sa mga sinabi ng lolo niya rito. Simula noon, upang makaiwas na sa gulo, ay hindi na muna nagpupunta si Crisanto sa simbahan. Maging ang pakikipag-usap kay Father Ignacio ay iniwasan na rin niya. Nagdadasal pa rin siya, pero sa bahay na lang nila, bago siya matulog at pagkagising niya sa umaga. Para kay Crisanto, ay hindi naman talaga dapat magpunta sa simbahan para makausap ang Diyos. Ngunit may kakaibang kapayapaan kasi na nararamdaman siya sa tuwing nasa loob siya ng simbahan. Mahirap para kay Crisanto na pansamantalang alisin ang bagay na nakasanayan niya, ngunit kailangan niyang magsakripisyo upang hindi na magalit ang kanyang lolo. Natapos ang fiesta sa kanilang baryo at makalipas ang ilang araw ay hindi napigilan ni Crisanto na magpunta sa simbahan. Hindi na lang siya pumasok doon at tumayo na lamang siya sa labas. Nagulat siya nang biglang lumabas sa simbahan si Father Ignacio. Iiwas sana siya, ngunit napansin niya ang lungkot sa muka ng pari. Father Ignacio, pasensya na po pala kayo dun sa mga sinabi po at ginawa po ni Lolo Fred ha. Pasensya na rin po kung hindi na muna ako nagtutungo dito sa simbahan dahil naniniwala po ako na yun po ang paraan para hindi na ulit magkaroon ng gulo. Naiintindihan ko, Crisanto. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Pero ilang araw ko nang inaabangan na dumaan ka rito. Kailangan kitang makausap. Ha? At tungkol naman po saan, Father? Nararamdaman ko na may kadiliman na paparating dito sa ating baryo. Kadiliman na maghahatid ng takot at kamatayan. Nararamdaman ko rin na ako ang pinupuntirya nila dahil alam nila na nasa akin ang sandatang maaaring tumapos sa kanilang lahat. Napakunot ang noo ni Crisanto dahil labis siyang naguguluhan sa mga sinabi ng pari. Napansin niya na naging malikot ang mata ng pari na parabang meron itong kinakatakutan. Sandali lang po, Father Crisanto. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo eh. Mamayang gabi, magtungo ka sa kumbento. May ipapakita ko sa iyo para mas maunawaan mo ang lahat. Bakit hindi niyo na lang po sabihin ngayon sa akin, Father? Mahabang kwento, Crisanto. Kailangan ko ng mahabang oras para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Ganun po ba? Sige po, Father Ignacio.
Tatakas na lang po ako mamayang gabi kapag tulog na po si Lolo Fred. Kailangan ko na rin po palang umuwi ngayon kasi malapit na pong dumilim eh. Baka mapagalitan na naman po ako ni Lolo. Sige, Crisanto. Humayo ka. Aasahan kita mamayang gabi. Marahang tumango si Crisanto at nagpaalam na siya kay Father Ignacio. Habang naglalakad siya pauwi, ay patuloy pa rin niyang iniisip kung ano nga ba ang sasapihin sa kanya ng kanilang pari. May pakiramdam si Crisanto na importante ang bagay na yon, kaya nagdulot yun ng konting kaba sa kanya. Kinagabihan, habang nakahiga si Crisanto sa papag sa kanyang kwarto, ay pinakiramdaman niya ang Lolo Fred niya na nasa kabilang silid. Matyaga siyang naghintay na makatulog ito upang makatakas na siya. Hindi nagtagal ay narinig niya ang mahinang hilik ng lolo niya na isang indikasyon na mahimbing na itong natutulog. Yun na ang naging hudyat para bumangon si Crisanto at lumabas ng kanilang bahay. Nagdala siya ng lampara upang may tanglaw siya sa kanyang lalakaran. Pagdating ni Crisanto sa simbahan ay dumiretso na kagad siya sa kumbento. Umakyat siya sa isang malawak na hagdan papunta sa kwarto ni Father Ignacio. Nang nasa harapan na siya ng pinto ng silid, ay marahan siyang kumatok. Father? Father, ako po to si Crisanto. Labis na kinabahan si Crisanto nang marinig niya ang pagsigaw ni Father Ignacio sa loob ng kwarto. Sinundan yon ng pagkabasag ng kung anong bagay. Hindi rin nagdalawang isip pa si Crisanto na buksan ang pinto at bumulaga sa kanya ang isang nakakahindik na tagpo. Isang nakakatakot na nilalang ang nasa ibabaw ni Father Ignacio. Nakahiga sa sahig ang pari at duguan ito. Napatingin ang nilalang kay Crisanto at mabangis yung umangil. Nakita niya ang matutulis nitong ngipin na tila kayang pumunit ng laman ng tao. Napaatras si Crisanto pero naisip niya ang kalagayan ni Father Ignacio, kaya malalaki ang mga hakbang na pumasok siya sa kwarto. Kinuha niya ang kandelabra at malakas siyang inihampas sa ulo ng nakakatakot na nilalang. Agad na dumugo ang ulo nito. Umalis ang nilalang sa ibabaw ng naghihingalong si Father Ignacio. Sinubukang atakihin ng nilalang na yon si Crisanto, ngunit iniumang niya rito ang kandelabra. Sige! Sige, lumapit ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Naramdaman ni Crisanto ang pag-aalinlangan ng nilalang bago yun mabilis na sumampa sa nakabukas na bintana at tumalon upang tumakas. Binitiwan ni Crisanto ang kandelabra at agad na nilapitan si Father Ignacio. Doon niya nakita ang malaking sugat sa leeg nito. Father, hihingi ako ng tulong. Dito lang po kayo, Father. Huwag na. Hindi na kailangan, Crisanto. Hindi na rin ako magtatagal. Father, wag po kayo magsalita ng ganyan. Father, kapit lang po, hihingi nga ako ng tulong eh. Makinig ka sa akin, Crisanto. Nandito na sila at nais nilang kunin ang sibat ng kapalaran. Kailangan mo protekta ng sibat at huwag mong hahayaan na makuha nila yon. Father, wag na po muna kayo magsalita. Kailangan niyo pong madala kagad sa ospital. Makinig ka muna sa akin. Hukayin mo ang sibat ng kapalaran sa ilalim ng kumbento. Nasa ilalim ng aking higaan na susi. Gamitin mo yon upang protektahan ang baryong ito laban sa mga aswang at kay Silab. Naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat dahil dalisay ang iyong puso. Mangako ka, Crisanto. Mangako ka na gagawin mo ang mga sinabi ko. Magsasalita pa sana si Crisanto, ngunit tuluyan ng ipinikit ni Father Ignacio ang kanyang mga mata.
Lumaylay na ang ulo nito. Pakiramdam ni Crisanto ay gumuho ang mundo niya ng sandaling yon. Father! Father, gumising kayo, Father! Father, huwag niyo kaming iiwan! Father, huwag mong gawin to sa amin! Father, gumising kayo! Father! Ngunit kahit na anong gising ang gawin ni Crisanto sa pari, ay hindi na muling bumukas ang mga mata nito. Ganun pa man, hindi siya nawalan ng pag-asa. Tumawag siya ng tulong at agad nilang dinala sa ospital si Father Ignacio. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na umabot ng buhay ang pari sa ospital at idiniklara itong dead on arrival ng doktor. Nagluksa ang buong baryo ni Crisanto sa pagkamatay ni Father Ignacio. Nang ilibing ang mabuting pari, ay halos lahat ng tao ay nakipaglibing. Bukod doon, ay naging sentro rin ng usap-usapan si Crisanto dahil siya ang nakasaksi sa pagpatay kay Father Ignacio. Isang beses lang siyang nagsalita sa kanilang kapitan at mga pulis. Bagamat nagduda ang mga ito sa kwento niya na isang aswang ang pumatay sa pari, pinindigan niya pa rin yun. Isang linggo matapos mailibing si Father Ignacio, ay lugmok pa rin sa kalungkutan si Crisanto. May parte ng puso niya na sinisisi ang sarili niya dahil hindi niya nagawang iligtas si Father Ignacio. Araw-araw ay kapansin-pansin kay Crisanto ang labis na kalungkutan na nakabalot sa kanya at hindi yung nakaligtas sa mapanuring pakiramdam ni Lolo Fred. Kanina mo pa hindi ginagalaw yung pagkain mo. Alam kong iniisip mo pa rin si Pater Ignacio. Isipin mo na lang na kung nasan siya ay nakakapagpahinga na siya ng maayos. Lolo Fred, ang hirap po kasi na pakiramdam ko ay kasalanan ko po kung bakit siya namatay. Kung inagahan ko sana ang pagpunta sa kanya ng gabing yun, ay hindi yun mangyayari sa kanya. Lahat tayo ay mamamatay. Oras na yun ni Father Ignacio at wala kang magagawa doon. Pero may magagawa sana ako para iligtas siya, Lolo. Kasalanan ko to. Pwede ba? Tumigil ka na sa pag-iisip mo sa pari na yon. Wala na siya, patay na siya. Magpatuloy ka na lang sa iyong buhay. Bakit hindi niyo po naiintindihan ang nararamdaman ko, Lo? Hindi niyo po ba naranasang mawala ng importanteng tao sa buhay niyo? Parang tatay ko na po si Father Ignacio, Lo. Kaya ganito ang nararamdaman ko ngayon. Talagang tinatanong mo ko ng ganyan? Ako pa talaga, ha, Crisanto? Nakita mo kung ano nangyari sa akin nung namatay ang lola mo? Pero hindi kita nakitang umiyak nun, Lo. Sa bagay, hindi ka naman nagpadala sa lungkot nun, kundi sa galit. Hanggang ngayon nga galit pa rin na nasa puso nyo. Pero ako, mas gugustuhin ko lang malunod sa kalungkutan kaysa sa galit na kagaya nyo. Tumiim ang bagang ni Lolo Fred. Tumayo ito at malakas na sinampal si Crisanto. Nagimbal si Crisanto dahil yun ang unang beses na nasaktan siya ng pisikal ng kanyang lolo. Hindi niya namalayan ang pag-agos ng luha sa kanyang magkabila ang pisngi. Wala kang karapatang husgahan kung paano ko gustong ipagluksa ang pagkamatay ng asawa ko. Mas matagal niya akong nakasama kesa sa'yo. Hindi na nagsalita pa si Crisanto. Tumayo siya at iniwanan ang hapagkainan. Walang lingon-likod na naglakad siya palabas ng kanilang bahay. Labi siyang nasaktan sa ginawa ng kanyang lolo, kaya naisip niya na magpalamig muna kesa sa kung ano pang masabi niya rito na paniguradong pagsisisihan niya sa bandang huli. Habang naglalakad-lakad si Crisanto, ay napadaan siya sa simbahan. Napahinto siya sa harapan nun at hindi niya naiwasang maalala si Father Ignacio. Sa tagal nitong naglingkod sa kanila, ay napakarami nitong nagawang mabuti para sa kanilang baryo. Kaya malaking kawalan sa kanilang lahat ang naturang pari. Aalis na sana roon si Crisanto nang bigla siyang natigilan.
bigla niyang naalala ang mga huling sinabi ni Father Ignacio bago ito namatay sa kanyang mga bisig. Naalala niya ang sinabi nito tungkol sa isang bagay na kailangan niyang hukayin sa ilalim ng kumbento, ang sibat ng kapalaran. Sa dami kasi ng inisip niya ng mga nakaraang araw, ay nawala na yon sa kanyang utak. Sa tingin ko, ay huling kahilingan niya ni Father Ignacio bago siya namatay. Kaya nararapat ko yung gawin. Baka hindi niya ako patahimikin kapag hindi ko ginawa yon. Nagdesisyon si Crisanto na gawin na ang bagay na sinabi ni Father Ignacio ng gabing yon. Nagpunta siya sa silid nito sa kumbento at kinuha ang isang susi na nasa ilalim ng higaan ng namayapang pari. Kinuha na rin niya ang isang lampara at sinindihan yun. Matapos yun ay nagpunta siya sa pinto papunta sa ilalim o basement ng kumbento. Gamit ang nakuha niyang susi ay binuksan niya ang pinto. Isang mahabang pababang hagdan ang nakita niya. Pambihira. Nakakatakot naman dito. Hindi ko akalain na ganito pala kahaba ang hagdan na to. Noon lang nakita ni Crisanto ang parting yon ng kumbento, kaya bahagya siyang nagulat at kinabahan. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan bago siya tuluyang bumaba sa hagdan. Sa sobrang haba ng hagdan ay inabot siya ng ilang minuto sa pagbaba. Sa pinakababa ay isang may kalakiyang silid ang sumalubong kay Crisanto. Nanuot hanggang buto ang lamig doon na parabang nakakulong siya sa isang kahon na puno ng yelo. Naglakad-lakad si Crisanto habang tinatanglawan ang lahat ng sulok ng silid. Sa isang sulok ay may nakita siyang pala at piko na parabang nandoon ang mga bagay na yon dahil meron dong huhukayin. Teka, saan naman ako maghuhukay dito? Huwag naman sanang itong buong basement ang huhukayin ko. Aba, baka abutin ako ng ilang buwan sa paghuhukay kapag nagkataon. Inilawan ni Crisanto ang sahig sa basement. Naghanap siya ng kahit na anong palatandaan ng lugar kung saan maaari siyang maghukay. Isang krus na marka ang nakita niya sa pinakagitna ng basement. Ibinaba niya sa tabi ng markang yon ang lampara. Yumukod siya at hinawakan ang krus. Parang bagong semento lang tong parting to ah. Sa tingin ko, dito ako dapat maghukay. Kinuha ni Crisanto ang piko at pala. Gamit ang piko ay dinurog niya muna ang manipis na semento na may marka na krus hanggang sa lupa na ang tinamaan ng kanyang piko. Pinagsalit-salitan niya ang paggamit ng piko at pala. Ginamit niya ang piko para durugin ang lupa, habang ang pala naman ay sa paghukay. Makalipas ang halos isang oras, ay lumalim na ang hukay at biglang tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Tumigil sandali si Crisanto at dahan-dahang hinukay ang paligid ng bagay na yon. Ilang saglit pa ay lumitaw ang isang kahon na yari sa makapal na kahoy. Maingat niya yung hinawi ang lupa at nilinis ang paligid ng kahon. Gamit ang kanyang lakas ay maingat na iniahon ni Crisanto ang kahon mula sa hukay. Hindi kalakihan ng kahon na yon. Sa tansya niya ay 3 dangkal lang niya ang haba nun. Hinanap niya ang bukasan ng kahon, ngunit wala siyang nakita. Selyado yun, kaya wala na siyang nagawa kundi sirain ang kahon gamit ang piko. Matapos niyang mawasak ang kahon, ay doon niya nakita ang isang bagay. Isang maliit na aklat at isang dulo ng sibat na may kakaibang itsura. Ang sibat ay kalawangin na at sa gitnang bahagi ay may nakayakap na kulay gintong bakal. Matulis ang dulo nun at ang hugis nun ay maihahalin tulad niya sa dahon ng talahib. Kinuha ni Crisanto ang dulo ng sibat at doon niya naramdaman ang bigat nun. Hanip, napakaganda naman ng sibat na to.
Ito na siguro ang sinasabi ni Father Ignacio na sibat ng kapalaran na kailangan kong protektahan. Sunod niyang kinuha ang maliit na aklat na may kulay kayumanggi na pabalat. Binuklat niya ng mabilis ang bawat pahina at doon niya nalaman na ang nakalagay doon ay sulat kamay mismo ni Father Ignacio. Hinubad ni Crisanto ang kanyang damit at binalot niya roon ang dulo ng sibat at maliit na aklat. Dalaan lampara ay umalis na siya sa ilalim ng kumbento. Tahimik siyang lumabas ng kumbento at naglakad pauwi sa kanilang bahay. Mabilis ang mga hakbang niya dahil pakiramdam niya ay may kung anong nilalang ang nakasunod sa kanya. Nang makarating si Crisanto sa bahay nila, ay naabutan niya si Lolo Fred na nakaupo sa sala at hinihintay siya. Tumingin ito sa kanya at nag-iwas siya ng mata sa matanda. Sandali lang. Sa ka ba nang galing? At bakit wala kang damit? Teka, ano ba yan nasa damit mo? Bukas na lang po tayo mag-usap, Lo. Hindi na hinintay ni Crisanto na muling makapagsalita si Lolo Fred. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Kinandado niya ang pinto at sinindihan ang gasera. Inalis niya ang damit na nakabalot sa dulo ng sibat at maliit na aklat. Inilagay niya sa ilalim ng papag ang sibat ng kapalaran at pinagtuunan muna niya ng pansin ang maliit na aklat dahil naniniwala siya na nasa aklat na yon ang mga bagay na dapat niyang malaman. Sinimulang basahin ni Crisanto ang nilalaman ng maliit na aklat. Nalaman niya na ang sibat ng kapalaran na tinatawag ding Holy Lance o Spear of Destiny ay ang sibat na ayon sa kasaysayan ay tumuhog sa tagiliran ni Jesucristo habang siya ay nakapako sa krus. Ginawa yun ng isang Romanong sundalo na nagngangalang Longinus. Matapos ang insidenteng yun, ay pinaniniwalaang itinago, iningatan at ipinasa-pasa ang sibat sa iba't ibang pinuno sa kasaysayan. Sa Europa, may ilang simbahan na nagsasabing sila ang may tunay na sibat. Isa sa pinakakilalang sibat ay matatagpuan sa Hofburg Palace sa Vienna, Austria. At ito ay tinatawag na Vienna Lance. Maraming kwento ang nagsasabing ang sinumang may hawak ng sibat ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan. Ayon sa ilan, pinaniniwalaang nakuha din ito ni Adolf Hitler kaya ito ang naging makapangyarihan. Ngunit noong natalo ang Nazi Germany sa digmaan, ang sibat ay naibalik sa Austria. Bagamat walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na alin sa mga ito ang tunay na sibat, nananatili itong mahalaga sa kasaysayan at paniniwala ng maraming Kristiyano bilang simbolo ng kapangyarihan, pananampalataya at misteryo. Sa huling pahina ng aklat ay hindi na naiwasan ni Crisanto ang mapaluwa dahil nakasulat doon ang isang mahabang personal na mensahe ni Father Ignacio para sa kanya. Crisanto, kung binabasa mo na ang liham na ito, marahil ay wala na ako sa mundong ito. Una sa lahat, gusto kong malaman mong ipinagmamalaki kita dahil ang pananampalataya mo ay hindi nagbago sa paglipas ng maraming panahon. Ngayon, isang malakas at makapangyarihang aswang ang nagnanais na makuha ang sibat ng kapalaran. Ang nilalang na ito ay si Sibal. Matagal na siyang nagtatago at naghihintay ng tamang panahon para muling lumitaw. Naniniwala siyang kapag napasakamay niya ang sibat ng kapalaran, ay magagamit niya ito para maging immortal at walang sino mang nilalang ang makakatalo sa kanya. Kapag nakuha mong sibat, gamitin mo ito laban kay Sibal. Pigilan mo siya sa pag-aasik niya ng kasamaan. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa sandata, kundi sa iyong pananampalataya at busilak mong puso. Pinigilan ni Crisanto ang mapahagulgol
dahil sa pangamba na baka marinig siya ni Lolo Fred. Nang sandaling yun ay napagtanto niya na alam na noon pa ni Father Ignacio na mamamatay ito, kaya ginawa na nito ang aklat na yon upang malaman niya ang lahat-lahat tungkol sa sibat ng kapalaran. Nang sumunod na araw, matapos ang trabaho ni Crisanto, ay agad siyang umuwi sa kanilang bahay. Pasimple niyang sinukat ang bilog na pasukan ng kahoy ng sibat. Balak niya na gawan yun ng tunay na sibat na may mahabang hawakan upang magamit niya yon ng maayos kapag kinakailangan. Nagtungo siya sa likod ng bahay. Naghanap siya ng matibay na kahoy na maaari niyang gamitin. Natagpuan niya ang isang kahoy ng mulabe at naalala niya na matibay ang ganung uri ng kahoy. Gamit ang katam ay hinugis niya yon upang maging hawakan ng sibat. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, ay napahinto siya nang lumapit sa kanya ang kanyang Lolo Fred. Lolo, nagugutom na po ba kayo? Gusto niyo po ba na magluto na po ako ng hapunan? Mamaya ka na magluto. Nandito ako dahil nais kitang makausap tungkol sa nangyari kagabi. Alam ko na nagtatampo ka sa akin dahil nasampal kita. Pasensya ka na, iho, dahil nadala ko ng aking emosyon. Ayokong gawin sa iyo yon, Crisanto. Patawarin niyo rin po ako, Lo, kung nasagot po kita kagabi. Naiintindihan kita. Aminado ako na masyado akong naging mahigpit sa iyo pagdating sa pananampalataya mo sa Diyos. Ginusto ko na mawalan ka rin ng pananampalataya dahil ganun ako. Hindi ko naisip na malaki ka na at kaya mo nang gumawa ng sarili mong desisyon. Kaya simula sa araw na ito, Crisanto, ay hahayaan na kita sa gusto mo. Hindi na kita pipigilan kung gusto mo magsimba o maniwala sa Diyos. Lolo Fred, totoo po ba yung sinasabi niyo? Oo, Apo. Napag-isip-isip ko ang lahat kagabi nung bigla kang umalis. Naku, maraming salamat po, Lolo Fred. Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon dahil po sa sinabi niyong yan. Naisip ko kasi na hindi maganda na palagi tayo nag-aaway at nagtatalo. Dalawa na lang tayo magkasama sa buhay at hindi maganda na may mga bagay tayong hindi na pagkakasunduan. Maraming salamat po talaga, Lolo. Napakalaking bagay po niyan para sa akin. Hindi na po ako magtatago sa inyo kapag nagsisimba po ako. Pero Lo, sana po ay magbalik loob na rin po kayo sa Diyos. Alam ko po na kahit kailan ay hindi na wala ang pananampalataya niyo sa Kanya. Natatakpan lang po yan ng galit, pero nananatili pa rin po yun sa puso niyo. Sa ngayon ay ayoko mo nang pilitin ang sarili ko, Crisanto. Ayoko rin magsalita ng tapos. Kung mangyayari ang isang bagay ay mangyayari yon. Pero maiba ko, ano ba yung ginagawa mo dito? At bakit kinakatam mo yung kahoy na mulabe? Anong gagawin mo dyan? Hindi agad nakasagot si Crisanto sa tanong na yon ng kanyang Lolo Fred. Naisip niya na hindi pa panahon para ipaalam niya sa iba, kahit pa sa lolo niya, ang tungkol sa sibat ng kapalaran. Kaya labag man sa kalooban niya, ay nagsinungaling muna siya kay Lolo Fred. Ito po ba? Ano po kasi? Oo, gagamitin ko po ito sa trabaho sa taniman ng gulay. Tungkod ko po ito. Ano ka mo, tungkod? Abay, napakabata mo pa para gumamit ng tungkod. Minsan po kasi medyo sumasakit na po ang tuhod ko eh. Alam niyo naman po sa taniman ng mga gulay. Pabundok na po yun. Paakyat po ang lupa. Kaya kailangan ko na po talaga ng matibay na tungkod. Sa bagay, tama ka naman. O sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo at ako na ang bahala na magluto ngayon ng hapunan. Matapos yun, ay iniwanan na si Crisanto ni Lolo Fred. Nakahinga siya ng maluwag dahil ramdam niya na naniniwala ang lolo niya sa pagsisinungaling niya. At habang mag-isa na muli si Crisanto, ay hindi niya napigilan ang mapangiti dahil sa pagpayag ni Lolo Fred na muli siyang magtungo sa simbahan. Para sa kanya ay isa yung malaking hakbang upang muling bumalik ang pananampalataya ng lolo niya
sa Panginoong Diyos. Nang matapos na ni Crisanto ang hawakan ng sibat ng kapalaran, ay tinawag na siya ni Lolo Fred para maghapunan. Tahimik lang siya habang kumakain dahil patuloy niyang iniisip kung ano nga ba ang kayang gawin ng sibat na yon. May takot din sa dibdib niya dahil sa sinabi ni Father Ignacio tungkol kay Sibal. Wala siyang ideya kung gaano ito kalakas at kung may laban nga siya rito. Pagkatapos ng hapunan, ay hinugasan na ni Crisanto ang kanilang pinagkainan, habang si Lolo Fred naman ay pumasok na sa silid nito. Binilisan ni Crisanto ang kanyang ginagawa dahil gusto niya nang malaman kung tama ba ang ginawa niyang hawakan para sa sibat ng kapalaran. Nang matapos na si Crisanto sa paghuhugas ng pinagkainan nila, ay kinuha niya sa kanyang kwarto ang sibat ng kapalaran. Tahimik siyang lumabas at nagpunta sa likod ng bahay. Kinuha niya ang hawakan ng sibat na kanyang ginawa. Sana naman, sumakto tong ginawa kong hawakan. Huminga ng malalim si Crisanto bago niya ipinasok ang hawakan sa sibat ng kapalaran. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi niya dahil saktong-sakto lang yun. Nagtaka pa siya dahil nang sinubukan niyang hugutin ang hawakan ay hindi na yon mahugot. Bumalik si Crisanto sa kanyang silid at itinago niya sa ilalim ng kanyang higaan ang sibat ng kapalaran. Hanggang sa dumating na nga ang araw na magpapabago sa baryo ni na Crisanto. Isang umaga ay isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa gitna ng plaza. Wakwak ang tiyan ng lalaki at butas ang dibdib. Wala na yung puso at ang lamang loob nito ay nagkalat sa paligid. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan na may gumagalang aswang sa baryo. Nagbigay yun ng takot sa lahat. Isang gabi, habang naghahapunan, ay nagpaalala si Lolo Fred kay Crisanto. Crisanto, huwag ka nang naglalalabas kapag gabi na ha. Sa kapag katapos ng trabaho mo, ay huwag ka magpapaabot ng dilim sa daan. Mahirap na at baka totoo yung aswang na gumagala dito sa baryo natin. Lolo Fred, sa tingin ko po totoo talaga ang aswang na yun. Hindi po ba ang sabi ko nun ay aswang po ang pumatay kay Father Ignacio? Kitang-kita ng dalawang mata ko po na aswang talaga ang pumatay sa kanya. Kaya lang, wala namang naniwala sa akin. Naniniwala ko sa'yo. Hindi ba't aswang din ang pumatay sa iyong lola? Kaya nga, mas makabubuting mag-iingat tayong dalawa. Nagpatuloy na sina Crisanto sa pagkain. Hindi maalis ang takot sa dibdib ni Crisanto dahil alam niya na nangyayari na ang mga sinabi ni Father Ignacio sa sulat nito sa kanya. Bago matulog ng gabing yon, ay muling binasa ni Crisanto ang sulat sa kanya ni Father Ignacio. Muli siyang naluwa kahit ilang beses niya na yung binasa. Para sa kanya, mas magiging madali sana ang lahat kung buhay pa ito at personal siya nitong gagabayan sa kung ano ang dapat niyang gawin. Huwag po kayo mag-alala, Father Ignacio. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ko po sisirain ang tiwalang binigay niyo sa akin. Gagamitin ko po ang sibat ng kapalaran sa pagtatanggol sa ating baryo laban sa mga aswang. Father Crisanto, sana po igabayan niyo pa rin ako kahit nasa kabilang buhay na po kayo. Isinarado na ni Crisanto ang aklat at ibinalik niya yon sa pagkakatago sa kanyang maliit na aparador. Humiga na siya upang matulog. Ngunit wala pang isang minuto mula nang pumikit siya ay nakarinig naman siya ng sigawan ng mga tao sa labas. Tila may kaguluhan na nangyayari kaya napabalikwas siya at agad na sumilip sa bintana. Labis na nagimbal si Crisanto sa kanyang nakita. Napakaraming aswang ang umaatake sa mga bahay. May mga taong tumatakbo habang hinahabol ng mga aswang. Ito na, nangyayari na ang sinabi ni Father Ignacio. Nandito na sa aming baryo si Sibal. Biglang pumasok si Lolo Fred sa kwarto ni Crisanto. Base sa pag-aalala sa mukha nito, ay nahinuha ni Crisanto na alam na nito ang nangyayari sa labas. Crisanto,
Isarado mo ang bintana mo. Bantayan mo ang mga pinto at baka pasukin tayo ng mga aswang. Opo, Lolo. Lumabas na ng kwarto ni Crisanto si Lolo Fred. Mabilis niyang sinarado ang bintana. Palabas na sana siya ng kanyang silid nang matigilan siya at mapatingin sa papag. Yumuko siya at mula sa ilalim ng papag ay kinuha niya ang sibat ng kapalaran. Nagtaka siya nang makitang wala na ang kalawang ng sibat. Matulis na ang dulo nun at mukha na yung bago. Kailangan ko nang gawin ang nais ni Father Ignacio. Kailangan kong gamitin ang sibat ng kapalaran sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang humigpit ang pagkapit ni Crisanto sa sibat, ay may naramdaman siyang kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang buong katawan. Napansin din niya ang bahagyang pagliwanag ng sibat. Nagkaroon siya ng tapang at lakas ng loob ng sandaling yun. Nag-usal siya ng isang panalangin. Panginoong Hesus, alam kong ang sibat na ito ay ang isa sa kumitil sa inyong buhay. Pero sana po, hayaan niyo po akong gamitin ito upang iligtas sa mga tao ngayong gabi. Hindi na nagdalawang isip pa si Crisanto. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang pinto palabas ng kanilang bahay. Binuksan niya yon at nang lalabas na siya, ay hinawakan siyang bigla ni Lolo Fred sa kanyang braso. Saan ka pupunta, Crisanto? Lolo Fred, kailangan ko pong iligtas sa mga tao. Hayaan niyo lang po ako. Ano ba sinasabi mo? Dito ka lang sa loob. Wala kang laban sa mga aswang na yon. Magtiwala lang po kayo sa akin, Lolo Fred. Magsasalita pa sana si Lolo Fred, ngunit napanganga ito nang makita ang sibat ng kapalaran na hawak ni Crisanto. Bagya itong napaatras at bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Sandali lang. Paano napunta sa'yo ang sibat na yan? Saka na po ako magpapaliwanag, Lolo. Kailangan ko na po lumabas. Inalis ni Crisanto ang kamay ng lolo niya sa kanyang braso at mabilis siyang tumakbo papunta sa kaguluhan. Narinig pa niya ang pagtawag ni Lolo Fred sa kanya, pero hindi niya yun binigyan ng pansin dahil ang tanging nasa isip niya ng sandaling yun ay ang ipagtanggol ang mga tao sa kanilang baryo. Sa pagdating ni Crisanto sa kaguluhan, ay agad niyang inatake ang isang aswang na akmang lalapit sa isang babaeng sumisigaw habang nakahandusay sa lupa. Itinarak niya ang sibat ng kapalaran sa dibdib mismo ng aswang na agad nitong ikinasawi. Tinulungan ni Crisanto ang babae na makatayo at agad itong nagpasalamat sa kanya habang umiiyak. Sige na, magtago ka na, miss. Bilisan mo! Dahil sa pagpatay ni Crisanto sa isang aswang, ay nakuha niya ang atensyon ng iba pang mga aswang. Tumingin ang mga yon sa kanya, pero hindi siya nagpakita ng kahit na konting bakas ng takot. Hindi ako natatakot sa inyo kahit mag-isa lang ako. Kasama ko ang Panginoong Diyos sa pakikipaglaban ko na to. Hinigpitan ni Crisanto ang pagkakahawak sa sibat. Huminga siya ng malalim at sa unang hakbang ng isa sa mga aswang papalapit, usang gumalaw ang kanyang kamay. Isang mabilis na saksak na diretso sa dibdib ng aswang ang pinakawalan niya. Natumba ang aswang sa lupa at agad na nagliyab ang katawan nito hanggang sa maging abo at sumama sa hangin. Napakunot noo si Crisanto. Hindi siya sigurado kung siya ba ang may kontrol sa sibat o ito ang gumagabay sa kanyang galaw. Ilang aswang pa ang sumugod. Tumalon siya paharap at pinaikot niya ang sibat, sabay saksak at hampas sa bawat aswang na sinubukang umatake sa kanya. Lahat ng aswang na tinamaan ng talim ng sibat ng kapalaran ay nagliyab. Habang nakatayo si Crisanto, ay naramdaman niya ang isang aswang sa kanyang likuran. Tila may boses na bumubulong sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Mabilis siyang pumihit sa likod niya at sinaksak niya sa leeg ang aswang na akmang aatake sana sa kanya. Nagpatuloy ang labanan, isa-isang namatay ang mga aswang sa bawat atake ni Crisanto. Malakas ang pakiramdam niya na pinapatnubayan siya ng sibat ng kapalaran. Iniiwas siya nitong masugatan at ginagabayan nito ang kanyang bawat galaw.
Isang mas malaking aswang ang lumundag mula sa itaas ng puno at malakas nitong tinabig si Crisanto gamit ang malaki nitong braso. Tumilapon si Crisanto at mabilis na tumakbo ang malaking aswang papunta sa kanyang kinaroroonan. Ngunit bago pa siya maabot ng kuko ng aswang ay nagliwanag ang sibat ng kapalaran. Hinatak siya nun para makatayo agad at isang malakas na saksak sa gitna ng noo ng malaking aswang ang tumapos dito. Pagkatapos ng halos kalahating oras na pakikipaglaban, ay napansin ni Crisanto na ilan sa mga aswang ang tumatakas na para bang takot na takot ang mga yon sa kanya. Hoy! Bumalik kayo rito mga aswang! Uubusin ko kayong lahat! Hindi nagtagal ay binalot ng katahimikan ang buong paligid. Naiwan sa paligid ni Crisanto ang mga abo ng mga aswang. Napatingin siya sa sibat ng kapalaran at ang liwanag nun ay unti-unti nang nawawala. Lumapit ang mga tao kay Crisanto at puro papuri at pasasalamat ang narinig niya mula sa mga yon. Mga kasama, sa ngayon ay ligtas na po tayong lahat. Pero wag po tayong magiging kampante dahil nararamdaman ko na hindi pa po tapos ang laban nating to. Matapos ang nakakapagod na laban, ay bumalik na si Crisanto sa kanilang bahay. Pagpasok niya, ay nawala ang kanyang ngiti nang makita niya si Lolo Fred na nakatayo sa gitna ng sala. Madilim ang mukha nito habang matalim ang mga matang nakatingin sa kanya. Ano, Crisanto? Masaya ka na ba sa ginawa mo? Masaya ka bang inilagay mo ang buhay mo sa kapahamakan? Magsalita ka! Pero Lo, kahit isang sugat po ay wala po ako natamo. Ang dami ko pong napatay ng mga aswang at natakot yung iba kaya tumakas sila. Hindi po ba kayo natutuwa sa ginawa ko, Lo? Nailigtas ko po ang buong baryo. Hindi. Dahil inilagay mo ang iyong sarili sa kapahamakan. Hindi mo ba naisip na maaaring bumalik ang mga aswang na yon at ikaw na ang puntiryahin nila dahil sa ginawa mo? At hindi lang ikaw, kundi maging ako, Crisanto. Natigilan at nanlamig si Crisanto sa kanyang narinig na sinabi ng kanyang Lolo Fred. Hindi niya naisip ang bagay na yon dahil ang tanging nasa utak niya ng mga sandaling yon ay ang labanan ang mga aswang. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Hindi po ako papayag na saktan kayo ng mga aswang. Gagawin ko po ang lahat para protektahan po kayo. Hindi ka nakakasiguro sa sinasabi mo. Ibang mag-isip ang mga aswang, Crisanto. Tuso sila at matatalino. Gagamitin nila ang kahinaan mo upang matalo ka nila. Lolo Fred, wala po kayong dapat na ipag-alala. Nasa akin po ang sibat ng kapalaran. Ipinagkatiwala po sa akin to ni Father Ignacio bago siya mamatay. Ito po ang gagamitin ko para puksain ng mga aswang. Hindi mo alam ang kamalasang ibinigay ng sibat na yan sa buhay natin, Crisanto. Hindi mo nalalaman. Natigilan si Crisanto sa sinabing yun ni Lolo Fred. Nais pa sana niyang magtanong, ngunit pumasok na ito sa kwarto nito at nagkulong. Napaisip siya dahil base sa huling sinabi ni Lolo Fred ay tila hindi yun ang unang beses na nakita nito ang sibat ng kapalaran. Nang gabing yun ay nahirapan si Crisanto na makakuha ng tulog dahil sa pag-iisip. Hindi dahil sa naging laban niya sa mga aswang, kundi dahil sa posibilidad na may alam na noon pa si Lolo Fred tungkol sa sibat ng kapalaran. Madaling araw na nang makatulog si Crisanto. Tanghali na nang magising siya. Agad siyang kumilos para maghanda sa pagpasok sa kanyang trabaho. Napansin niya ang panlalamig ni Lolo Fred sa kanya. Halos hindi siya nito tinignan at wala siyang narinig na kahit isang salita mula rito. Lolo, aalis na po muna ako ha. Papasok na po ako sa trabaho ko. Ngunit parang walang narinig si Lolo Fred. Lolo Fred, yung tungkol po sa sinabi niyo kagabi, yung bang kamalasan na dinala ng sibat ng kapalaran sa buhay natin, ano po bang ibig niyong sabihin sa bagay na yun?
Hindi pa rin nagsalita si Lolo Fred. Nananatili itong tahimik habang nakatingin lamang sa malayo. Alam ni Crisanto na kahit na anong gawin niya ay hindi magsasalita ang lolo niya kapag galit ito. Kaya hindi niya na ito pinilit na sagutin ang tanong niya at umalis na siya. Sa kanyang paglalakad patungo sa taniman ng gulay ay labis ang naging kasiyahan niya. Halos lahat ng tao na nakakita sa kanya ay nilapitan siya. Nagpasalamat ang mga yon at pinuri ang husay na ipinamalas niya sa pakikipaglaban niya sa mga aswang nung nakaraang gabi. Kahit paano ay nawala ang bigat sa dibdib niya dahil sa mga magagandang salita na nakukuha niya mula sa mga tao. Napagtanto niya na nasa tamang landas siya at walang mali sa ginawa niyang pagharap sa mga aswang kagabi. Ipinagdasal na lang niya na sana ay hindi na tumutol pa ang lolo niya sa responsibilidad na akay-akay niya dahil sa kanya ipinagkatiwala ni Father Ignacio ang sibat ng kapalaran. Hanggang sa taniman ng gulay ay usap-usapan si Crisanto. Lahat ng katrabaho niya ay pinuri siya sa ginawa niyang pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil hindi sanay sa papuri, ay nakaramdam na ng pagkapahiya si Crisanto. Matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, ay dumaan muna si Crisanto sa simbahan bago siya umuwi. Tahimik ang simbahan, tanging ang huni lamang ng mga ibong maya na tila ginawa ng tahanan ang simbahan ang kanyang naririnig. Naglakad siya papunta sa harapan at umupo siya sa unahang hanay ng mga upuan. Sa pag-upo ni Crisanto ay inisip niya na nasa tabi niya si Father Ignacio. Father, alam ko po na kahit hindi ko kayo nakikita, ay palagi po kayo nasa tabi ko. Father Ignacio, maraming salamat po sa pakikinig, sa gabay at sa mga simpleng salita po na nagpatibay po ng loob ko. Kayo po ang dahilan kung bakit po nananatili ako may pananampalataya kahit sa gitna ng takot, pagdududa at kadiliman. Ngayon po, may mabigat akong dalang responsibilidad. Hindi ko pa po alam kung kaya ko po ito talaga. Pero hinihiling ko lang po sana. Nagabayan niyo po ako, Father. Kung may bahagi man po ng diwa niyo na nananatili sa lugar na to, sana po ay pakinggan niyo po ako, Father. Patuloy niyo po akong samahan, lalong-lalo na po sa mga laban po na aking haharapin. Nangangako po ako na ipagtatanggol ko po ang ating baryo laban sa mga aswang hanggang sa aking huling hininga. Isang malamig na hangin ang tila yumakap kay Crisanto. Tumaas ang mga balahibo niya sa braso at napangiti siya. Sigurado siya na yun ay tugon mula kay Father Ignacio. Hindi siya nagtagal sa loob ng simbahan. Tumayo na siya at lumabas. Tahimik siyang naglakad pauwi sa bahay nila ni Lolo Fred. Pagdating sa bahay ay sinalubong si Crisanto ng katahimikan. Nakita niya si Lolo Fred na abala sa pagluluto sa kusina. Hindi muna niya ito kinausap at dumiretso siya sa kanyang kwarto upang magpalit ng damit. Paglabas niya ay naghahain na ng hapunan ang lolo niya. Walang imik na tinulungan niya ito. Matapos ang hapunan ay hinugasan na ni Crisanto ang kanilang pinagkainan. Narinig niya ang pagbukas at pagsarado ng pinto ng kwarto ni Lolo Fredo. Napabuntong hininga siya. Masakit para sa kanya na halos isang araw na silang hindi nag-uusap ng kanyang lolo. Nang matapos sa ginagawa, ay nagtungong muli si Crisanto sa kanyang kwarto. Naisipan niyang kunin ang sibat ng kapalaran sa ilalim ng kanyang papag. Ngunit laking pagtataka niya nang malaman na wala na roon ang sibat. Hinanap niya ang sibat sa ibang parte ng kanyang kwarto hanggang sa lumabas na siya at naghanap na rin siya sa buong kabahayan. Ngunit sa kasamaang palad ay bigo siyang makita ang sibat ng kapalaran. Doon na nagkaroon ng kutob si Crisanto na baka may kinalaman ang lolo niya
sa pagkawala ng sibat. Kaya kinatok niya ito sa kwarto nito at agad naman siya nitong pinagbuksan. Nung kailangan mo, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na sa oras na nasa loob na ako ng aking kwarto ay wag mo kong inaabala? Pasensya na po kayo, Lo. Pero may itatanong lang po sana ako. Nakita niyo po ba yung sibat ng kapalaran? Alam ko po nasa ilalim lang po ng papag ko yun eh. Pero wala na po doon ngayon. Hindi ko alam kung nasa na sibat na sinasabi mo at wala akong pakialam doon. Pero Lo, kayo lang po naiwan dito sa bahay at alam ko po natutol po kayo sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Alam niyo po na ang sibat ng kapalaran ng sandata na ginagamit ko sa pakikipaglaban. Kaya naisip ko po na baka itinago niyo po yun. Matiim na tinignan ni Lolo Fred si Crisanto at ilang segundo itong hindi nagsalita. Sige, aaminin ko na. Itinago ko nga ang sibat ng kapalaran. Bakit? May magagawa ka ba kung gawin ko yon? Lolo naman, hindi niyo po dapat ginawa yun. Yun ang tanging sandata na pwede ko pong gamitin sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Kapag wala po yun, ay hindi ko kayang ipagtanggol ang mga tao dito sa baryo natin kapag muling umatake ang mga aswang. Mas mabuti ngayon para matigil ka na sa mga kaibangan mo, Crisanto. Hindi ka tagapagtanggol, kaya tigilan mo ng pakikipaglaban sa mga aswang. Naranasan ko na maglibing ng asawa at ayoko maranasan ang maglilibing naman ako ng aking apo. Lolo Fred, pakiusap naman po. Sabihin niyo po sa akin kung nasan po ang sibat ng kapalaran. Nangangako po ako sa inyo na hindi ako mamamatay. Titigil din po ako sa pakikipaglaban sa oras na mapatay ko na po si Silab. Maging si Silab pala ay kilala mo na. Opo, dahil nakalagay po yun sa sulat na ibinigay sa akin ni Father Ignacio. Saka Lolo, bakit po parang ang dami niyo ng alam tungkol po sa sibat ng kapalaran? Pati si Silab po ay parang kilalang-kilala niyo. Tapos na ang pag-uusap natin, Crisanto. At simula ngayon, ayoko nang maririnig ang salitang sibat ng kapalaran na yan sa pamamahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero Lolo, hindi na nagawang tapusin pa ni Crisanto ang kanyang sasabihin dahil malakas nang isinarado ni Lolo Fred ang pinto ng kwarto nito. Hindi sumuko si Crisanto. Kinatok niya ang pinto at patuloy siyang nakiusap. Lolo, sige na po! Sabihin niyo po sa akin kung saan niyo po itinago ang sibat ng kapalaran, parang awa niyo na po, Lo. Kailangan ko po yun. Lolo Fred, nakikiusap ako sa inyo. Lolo Fred! Matagal na nakiusap si Crisanto sa kanyang lolo. Paulit-ulit na ang kanyang mga sinasabi, ngunit tila bingi ang lolo niya sa lahat ng pagkatok at pakiusap niya. Hanggang sa huli ay sumuko na lamang si Crisanto at bagsak ang balikat na napaupo siya sa sala. Ay Diyos ko! Saan kaya itinago ni Lolo Fred ang sibat? Iginala ni Crisanto ang mga mata sa kabuuan ng kanilang bahay. Naghanap siya ng lugar doon na maaaring pagtaguan ng sibat, ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa nagdesisyon siyang lumabas ng bahay. Hinanap niya sa likod ng bahay ang sibat. Kinalkal niya ang basurahan. Inalis niya ang pagkakasalansan ng mga kahoy na panggatong, ngunit bigo pa rin siyang makita ang kanyang hinahanap. Kinabukasan, nangangalumata si Crisanto dahil halos hindi siya nakatulog. Hanggang madaling araw niyang hinanap ang sibat ng kapalaran, ngunit hindi pa rin niya yon nakita. Sa almusal ay may inihain na pandesal at pritong itlog si Lolo Fred, ngunit hindi magawang kumain ni Crisanto dahil sa labis na pagkabahala. Hinintay ni Crisanto na magsalita ang lolo niya upang sabihin ito kung saan nito itinago ang sibat ng kapalaran. Pero patapos na lang ito sa pagkain ay wala pa rin itong imik, kaya hindi na nakatiis si Crisanto. Lolo naman, parang awa niyo na po. Sabihin niyo na po sa akin kung saan niyo po itinago ang sibat ng kapalaran. Hindi ka pa rin ba sumusuko sa kakatanong sa akin sa bagay na yan? Kahit anong gawin mo, kahit tumambling ka pa sa harap ko, ay hindi ko sasabihin sa iyo kung nasa ang sibat na yon. Pero Lo, alam niyo po ang panganib na idudulot ng ginawa niyo. Sa oras po na umatake ang mga aswang ay wala po akong may pagtatanggol na tao.
Wala po sa akin ang sibat eh. Baka yun pa ang maging dahilan para may mga mamatay. Alam kong ayaw niyo po yung mangyari, Lo. Maraming tao dito sa baryo natin ang sigurado ko nalalaban sa mga aswang na yan. Hayaan mo na sina kapitan at ang mga tanod na humarap sa mga aswang. Trabaho nila yon. At huwag mo silang agawan ng trabaho. Wala po akong planong agawan sila ng trabaho, Lo. Ako po ay dagdag na puwersa laban sa mga aswang. Kaya parang awa niyo na po, Lo. Ibalik niyo na po sa akin ang sibat. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi ka ba marunong makaintindi, Crisanto? Ayokong ilagay mo ang sarili mo sa kamatayan. Kapag nawala ka, paano na lamang ako mabubuhay? Ikaw na lang ang meron ako at ayokong pati ikaw ay mawala. Naiintindihan mo ba ako? Kaya tigilan mo na ang pagpapakabayani mo dahil lahat ng bayani ay namamatay. Tumayo na si Lolo Fred at dire-diretsyong lumabas ng bahay. Naiwan si Crisanto sa hapagkainan na umiiyak. Sa huling sinabi ni Lolo Fred ay naramdaman niya ang labis na pagmamahal nito para sa kanya. Naiintindihan niya rin kung bakit nito kinuha at itinago ang sibat ng kapalaran. Ngunit hindi rin niya kayang ipagsawalang bahala ang banta ng aswang sa kanilang baryo, lalo na ang pagdating ni Silab. Alam niya na alam na ni Silab na may gumagamit na ng sibat ng kapalaran at hindi malabo na sa susunod na pag-atake ng mga aswang ay kasama na ng mga ito si Silab. Nagdesisyon si Crisanto na wag munang pumasok sa trabaho ng araw na yon. Ginugol niya ang buong maghapon sa paghahanap sa sibat ng kapalaran. Halos mabaliw na sa paghahanap si Crisanto. Ilang beses niyang tinanong si Lolo Fred, ngunit wala siyang nakuwang sagot mula rito. Pagsapit ng hapon ay naglakad-lakad muna si Crisanto upang sumagap ng sariwang hangin. Nais niyang makapag-isip-isip kung ano ang gagawin niya ngayong tila wala ng pag-asa na ibigay sa kanya ni Lolo Fred ang sibat ng kapalaran. Sa kanyang paglalakad ay hindi niya namalayan na madadaanan niya ang sementeryo. Naisipan niyang puntahan ang libingan ni Father Ignacio. Pumasok si Crisanto sa sementeryo at pinuntahan niya ang puntod ng dating pari sa kanilang baryo. Napansin niya ang mga tumutubong damo sa paligid ng libingan, kaya't binunot niya yun. Maya-maya pa ay napatitig siya sa krus na gawa sa kahoy na nakatusok sa libingan ni Father Ignacio. Father, patawarin niyo po ako. Mukhang ngayon pa lang po ay binigo ko na po kayo. Pero sana po tulungan niyo po ako na paglinawin po ang isip ni Lolo Fred. Sana po ibalik niya na po sa akin ang sibat ng kapalaran. Nagtagal pa si Crisanto sa tabi ng puntod ni Father Ignacio. Inalala niya ang masasayang alaala nila ng namatay na pari. Para sa kanya, ang mga alaala na yon ay habang buhay na mananatili sa kanyang puso at isipan. Maya-maya ay nagdesisyon nang umalis doon si Crisanto sapagkat unti-unti nang lumulubog ang araw. Sa paglalakad ni Crisanto pauwi ay hindi niya inasahan na makakasalubong niya ang kapitan ng kanilang baryo na si Kapitan Ismael. Agad itong ngumiti pagkakita sa kanya at kinamayan siya nito. Oh, Crisanto, mabutit nakasalubong kita. Hindi pa kasi ako personal na nagpapasalamat sa iyo sa ginawa mong pakikipaglaban sa mga aswang. Napakaraming buhay ang iniligtas mo dahil sa iyong tapang at husay sa pakikipaglaban. Walang anuman po yung kapitan. Kahit sino naman po siguro ay gagawin din po ang ginawa ko, lalo na't makikita na maraming tao nasasaktan dahil sa mga aswang. Hindi ako sang-ayon sa sinabi mong yan. Bihira ang taong kagaya mo na may malasakit sa mga tao nasa paligid niya. At alam ko na ang lahat ng yan ay natutunan mo kay Father Ignacio dahil malapit ka sa kanya. Nakakalungkot nga lang at wala na siya at hindi na natin siya makakasama. Maiba ko, Crisanto. Sa palagay mo ba ay ligtas na ang baryo natin sa mga aswang? Hindi pa po, Kapitan. May hinala po ako na magkakaroon po ng malaking pagsalaki ng mga aswang sa baryo natin. May iniwan po kasing sulat si Father Ignacio sa akin at halos lahat po ng sinabi niya sa sulat ay nangyayari na. Ang paglusob ng mga aswang
at ang pagdating ni Silab. Ano ka mo, Silab? Sinong Silab yun? Kapitan, isa po siyang malakas at makapangyarihang pinuno ng mga aswang. Siya po ang dapat nating matalo upang bumalik na sa dati ang buhay ng mga tao sa baryo natin. Nakakatakot naman ang sinasabi mong yan. Pero meron ba kaming maitutulong kung sakaling mangyari ang sinasabi mong pagdating ni Silab? Meron po. Ang totoo po niyan, hindi ko po kakayanin kung mag-isa lang po ako makikipaglaban sa mga aswang. Kailangan ko po talaga ng tulong. Kaya sana po ay mahikayat niyo po ang mga tanod at ilang mga kalalakihan na tulungan po ako sa pakikipaglaban sa oras na muling sumalakay ang mga aswang. Tinapik ni Kapitan Ismael ang balikat ni Crisanto sa ngiti. Yun lang ba? Huwag kang mag-alala, Crisanto. Magpapatawag kagad ako ng pagpupulong at hihikayatin ko ang ilang tao sa ating baryo na tulungan ka. Makakaasa ka na nasa likod mo kami sa laban na to. Laban sa mga aswang. Maraming salamat po, Kapitan Ismael. Aasahan ko po yan. O paano? Mauna na ako. Dumidilim na eh. Umuwi ka na rin at delikado kung magpapaabot pa tayo ng dilim dito sa labas. Sige po, Kapitan. Mag-iingat po kayo. Ikaw din, Crisanto. Mag-ingat ka. Matapos ang pag-uusap na yon, ay nagpatuloy na si Crisanto sa paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Sa kabila ng katotohanang hindi pa rin niya nakikita ang sibat ng kapalaran, ay masaya siya sa naging pag-uusap nila ni Kapitan Ismael dahil alam niya na hindi na siya mag-isa sa laban niya sa mga aswang at kay Silab. Nang makarating si Crisanto sa bahay, ay hindi na siya nag-abalang tanungin pa ang kanyang lolo Fred kung nasaan ang sibat ng kapalaran. Tinanggap na lang niya na kahit na anong pilit at paliwanag niya, ay buo na ang desisyon nitong itago sa kanya ang naturang sandata. Ipinagdasal na lang niya na sana ay bigla na lang lumitaw sa harapan niya ang sibat ng kapalaran kahit alam niya na tila ba imposible yung mangyari. Habang nakahiga si Crisanto sa kanyang kwarto, ay nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng kanilang bahay. Agad siyang tumayo at nang buksan niya ang pinto, ay bumungad sa kanya ang pawisan na si Kapitan Ismael. O Kapitan, ano't nandito kayo ng ganitong oras? Crisanto, may nakapagsabi sa akin na may mga aswang na papunta dito sa ating baryo. Sa tingin ko ay aatake na naman sila ngayong gabi. Nasabihan ko na ang mga tanod at ang ilang kalalakihan na handang makipaglaban. Nakapwesto na sila sa may bukana ng baryo upang salubungin ang mga aswang. Kailangan ka namin doon, Crisanto. Hindi agad nakapagsalita si Crisanto. Naisip niya na baka hindi niya kayang makipaglaban kung wala sa kanya ang sibat ng kapalaran. Habang nag-iisip, ay lumabas si Lolo Fred sa kwarto nito at lumapit kay Crisanto. Pasensya ka na, Kapitan, pero hindi ko pinapayagan si Crisanto na sumama sa inyo para makipaglaban sa mga aswang. Ayokong inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay. Pero Mang Fred, nagpamalas ang apo niyo ng galing sa pakikipaglaban nung umatake ang mga aswang dati. Kailangan namin siya. Kailangan ko rin si Crisanto dito sa bahay namin. Makakaalis ka na, Kapitan. Hindi, Lolo. Maikipaglaban po ako sa mga aswang. Tutulungan ko po sina Kapitan. Hindi ko po kayang nandito lang ako sa loob ng bahay at walang ginagawa. Habang ang mga aswang na yon ay uubusin ng mga tao dito sa atin. Crisanto, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Wala na sa iyo ang sibat. Paano ka lalaban? May sibat man po o wala, ay lalaban pa rin po ako sa mga aswang. May ipinangako po ako kay Father Ignacio at kailangan ko yung panindigan. Patawad po, Lolo, pero sasama po ako ngayong gabi kina Kapitan Ismael. Sige, subukan mo suwayin ako at itatakwil na kita bilang apo ko. Pasensya na po, Lolo, pero sana maintindihan niyo ako. Alam kong mahirap itong gagawin ko, pero kailangan ko itong gawin. Mabilis na nagtungo si Crisanto sa kusina at kinuha niya ang itak. Nang sandaling yun, ay buo na ang loob niyang humarap sa mga aswang kahit wala sa kanya ang sibat ng kapalaran. Matapos yun, ay lumabas siya ng bahay na may lakas ng loob. Tara na po, Kapitan.
Seryoso ako, Crisanto. Sa oras na ituloy mo yung gusto mo, ay wag na wag ka nang babalik sa aking pamamahay. Tinignan ni Crisanto si Lolo Fred habang may lungkot sa kanyang mga mata bago sila naglakad ni Kapitan Ismael papunta sa bukana ng kanilang baryo. Hindi muna niya inisip ang sinabi ng kanyang lolo at itinuon muna niya ang kanyang atensyon sa digmaan na magaganap sa gabing yun. Nang marating ni na Crisanto ang bukana ng baryo, ay nakita nila na nakikipaglaban ang mga kalalakihan sa mga mababangis na aswang. Lahat ay buo ang loob na pigilan ang mga aswang na tuluyang makapasok sa kanilang baryo. Ang determinasyon ng mga taong nakikipaglaban sa mga aswang ang tuluyang nagtulak kay Crisanto upang makipaglaban. Humugot siya ng malalim na hininga at saka siya sumuong sa pakikipaglaban. Sumalubong sa kanya ang isang matangkad na aswang na may pakpak. Sinunggaban siya nito, subalit mabilis ang kanyang pag-ilag. Umikot siya sa likuran nito at buong lakas na itinarak ang kanyang itak sa tagiliran ng halimaw. Sumigaw ito dahil sa labis na sakit at mabilis na umatras. At bago pa man ito makalipad, ay isang tanod ang tumapos dito sa pamamagitan ng pagputol sa ulo nito. Crisanto! Sa kaliwa mo! Mabilis na lumingon si Crisanto sa kanyang kaliwa. Doon niya nakita ang isang aswang na pasugod sa kanya. Mabilis na tumalon ng aswang at sinakal nito si Crisanto. Naramdaman niya ang unti-unting pagbaon ng matutulis nitong mga kuko sa kanyang leeg. Halos hindi na siya makahinga. Napaluhod si Crisanto. Agad naman siyang tinulungan ni Kapitan Ismael. Sinaksak nito sa likod ng aswang. Nang pakawalan ng aswang si Crisanto, ay buong puwersa niya itong tinaga sa leeg. May sugat ang leg mo, Crisanto. Ayos lang po ako, Kapitan. Kaya ko pa pong makipaglaban. Muling hinarap ni Crisanto ang iba pang aswang, ngunit may ilan na nagawa siyang masugatan sa braso at tagiliran. Alam niya na kung nasa kanya lang sana ang sibat ng kapalaran, ay hindi yun mangyayari. Ngunit wala na siyang pagpipilian, kundi ituloy ang pakikipaglaban. Habang patuloy ang laban, ay naramdaman ni Crisanto ang hapdi ng sugat sa kanyang tagiliran. Ngunit sa halip na sumuko, ay mas lalo niyang tinatagan ang kanyang loob. Nakita niya si Kapitan Ismael na kinakalaban ang dalawang aswang, kaya nilapitan niya ito at tinaga niya ang isa sa likod, habang ang isa ay sabay nilang tinapos. Sa gitna ng laban ay isang malakas na alulong ang pumailan lang. Lahat ng aswang ay huminto sa pag-atake at tumakbo ang mga yun palayo. Nagtaka si Crisanto. Wala na ang mga aswang, ngunit hindi niya alam kung bakit mas lalo siyang kinakabahan. Wala na ang mga aswang. Mukhang natakot sila sa pwersa natin. Nagtagumpay tayo. Napatingin si Kapitan Ismael kay Crisanto at napansin nito ang pagkabahala sa kanyang muka. Crisanto, bakit tila hindi may pintang mukha mo? Hindi ba dapat ay masaya ka kasi naitaboy na natin ang mga aswang? Ano ba yun? Hindi ko po alam, Kapitan. Pero masama ang kutob ko. Parang may paparating na mas matinding kalaban. Luminga sa paligid si Crisanto. Naramdaman niya ang biglang pagbaba ng temperatura. Naging mabigat ang pakiramdam niya. Hanggang mula sa dilim ay unti-unting lumabas ang isang nilalang. Habang lumalapit yun sa kanilang grupo, ay unti-unting naging malinaw ang anyo ng naturang nilalang. Isa yung aswang, ngunit kumpara sa mga naunang aswang na kanilang nakalaban, ay mas matangkad yun at mas malaki ang katawan. Meron yung dalawang sungay at mapupulang mga mata. Dumadagundong ang bawat paghakbang nito. Huminto ang aswang ilang metro ang layo kina Crisanto. Tumiim ang bagang ni Crisanto. Nagkaroon siya ng pakiramdam na ang aswang na yun ay walang iba kundi si Silab. Umangat ang isang kamay ni Silab at gamit ang matutulis nitong kuko ay itinuro nito si Crisanto. Ikaw ang binatang pinagkatiwalaan ni Ignacio ng sibat ng kapalaran.
Kailangan ko pang ipapatay ang pari na yun upang ilabas niya ang sibat sa pinagtataguan niya upang may gumamit nun laban sa akin. Ako nga, Silab! At hindi ako papayag na makuha mo ang sibat ng kapalaran! Crisanto, ano yung sibat na sinasabi ng aswang na yan? Yun po ang sandata na pinapaniwalaang isa sa tumapos sa buhay ni Jesucristo habang nakapako po siya sa krus. Yung po bang tumama po sa tagiliran niya? Ipinagkatiwala po sa akin yun ni Father Ignacio dahil alam po niya nasasalakay ang mga aswang dito sa baryo natin. Bibigyan kita ng pagkakataon na iligtas ang baryo niyo laban sa akin. Ibigay mo sa akin ang sibat ng kapalaran at mapayapa akong aalis dito. Hindi ako tanga, Silab! Hindi ko ibibigay sa yung sibat ng kapalaran dahil alam kong gagamitin mo yun sa kasamaan mo! Kung ganun, humanda ka sa kamatayan mo at ang lahat ng tao sa baryong ito. Lumapit kina Crisanto at Kapitan Ismael ang lahat ng mga kalalakihan. Dahil dun ay mas lalong lumakas ang loob ni Crisanto kahit wala sa kanya ang sibat ng kapalaran. Nagsimulang maglakad si Silab patungo sa kanila. Mabagal ang paghakbang nito habang nakangisi ng malaki. Walang babalang sumugod si Silab. Sabay-sabay na umatake rin sina Crisanto. Sumalubong sila kay Silab gamit ang itak, sibat at panalangin. Ngunit si Silab ay hindi ordinaryong aswang. Mas mabilis, mas matibay at mas mabangis ito kumpara sa ibang mga aswang. Isang hampas lang ng kamay nito at napatumba na ang tatlong lalaki. Sa isang kisap mata ay nagawa nitong masugatan ang tatlong lalaki na yon. Si Crisanto ay pumwesto sa gilid ni Silab. Nag-abang siya ng pagkakataon upang umatake. Itinaas niya ang itak at sinubukan niyang saksakin si Silab. Buong puwersa niyang tinaga sa balikat si Silab, ngunit hindi man lang ito nasugatan sa kabila ng pagiging matalim ng kanyang itak. Nagimbal si Crisanto habang si Silab ay marahang tumingin sa kanya at nakakalokong ngumiti. Papanong hindi ka nasugatan? Masyado mo akong minamaliit. Sa tingin mo ba ay masusugatan mo ako gamit ang isang walang kwentang sandata? Biglang kinalmot ni Silab sa dibdib si Crisanto. Napasigaw siya dahil sa labis na sakit. Agad siyang umatras bago pa siya muling masugatan ni Silab. Agad niyang napagtanto na walang ibang sandata ang makakatalo kay Silab, kundi tanging ang sibat lang ng kapalaran. Sumugod muli ang ilan sa mga kalalakihan, ngunit walang nagtagumpay na masugatan man lang si Silab. Isa-isang pinatay ni Silab ang lahat ng umatake rito gamit ang matutulis nitong kuko at pangil. Si Kapitan Ismael naman ang sumubok na labanan si Silab, ngunit nasunggaban ito ni Silab at malakas nitong ibinalibag sa lupa si Kapitan Ismael. Sa kabila ng katotohanang walang laban kay Silab, ay hinarap pa rin niya ito. Tumayo siya sa harapan nito habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ikaw ang pinili ni Ignacio. Malakas ang loob mo, binata. Ang mga kagaya mo ang kailangan ko sa akin puwersa. Ibigay mo sa akin ang sibat ng kapalaran at umanib ka sa aking grupo. Kaya kitang gawing kagaya namin at kasama kitang sasakupin ang buong mundo. Hindi itinuro sa akin ni Father Ignacio na piliin ang kasamaan. Kaya wala akong pakialam kahit patayin mo pa ako, Silab. Mamamatay ako nasa panig ng kabutihan at ng Panginoong Diyos. Malakas na sumigaw si Crisanto at sumugod siya kay Silab. Sinubukan niya itong saksakin sa dibdib gamit ang itak, ngunit nagawang hawakan ni Silab sa leeg ito gamit ang isa nitong kamay. Iniangat siya nito at diretso siyang tinignan sa mata. Nagulat si Crisanto nang saksakin siya ni Silab sa tiyan niya gamit ang matutulis nitong mga kuko. Naramdaman niya ang kirot at bahagyang panghihina. Malakas siyang ibinilibag ni Silab sa lupa
na nagdulot naman ng pananakit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Tumayo si Silab sa harapan ni Crisanto at tinigdan siya nito na para bang isa siyang napakawalang kwentang nilalang. Kung nakikita mo lang ang sarili mo, kahit ikaw ay maaawa sa sarili mo. Kung hindi ka lang naging matigas at ibinigay mo na sa akin ang sibat ng kapalaran, ay hindi mo yan sasapitin. Nang sandaling yun, ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa si Crisanto. Tinanggap na niya ang kanyang katapusan. Halos madurog ang puso niya nang makita niya ang mga kasama niya na sugatan at hindi na magawang makalaban, habang ang iba naman, nasa kasamaang palad, ay wala ng buhay. Unti-unting naglaho ang paningin ni Crisanto. Pumakbang si Silab palapit sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang dumating si Lolo Fred mula sa likuran ni Silab. Nanlaki ang mga mata ni Crisanto nang makita niyang dala nito ang sibat ng kapalaran. Demonyo ka! Layuan mo ang apo ko, Silab! Bago pa makalingon si Silab, ay itinarak na ni Lolo Fred ang sibat sa likod ng pinuno ng mga aswang. Malakas na napasigaw si Silab at nangihina itong napaluhod. Crisanto, apo! Saluin mo ang sibat ng kapalaran! Itinapon ni Lolo Fred ang sibat papunta kay Crisanto. Pakiramdam ni Crisanto ay bumagal ang paggalaw ng sibat habang papunta yun sa kanya. Buong lakas na iniunat niya ang kanyang mga kamay at sinalo ang sibat ng kapalaran. Nang mahawakan ni Crisanto ang sibat, ay isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Nawala ang sakit at kirot ng kanyang mga sugat. Matatag siyang tumayo at sigurado siya na sa pagkakataon na yun ay kayang-kaya niya ng wakasan ang buhay ni Silab. Ngunit bago siya makakilos, ay sinakal ni Silab si Lolo Fred at malakas nitong ibinato ang lolo ni Crisanto. Nagpagulong-gulong sa lupa si Lolo Fred at hindi na muling nakatayo pa. Lolo Fred! Lalapitan sana ni Crisanto ang lolo niya, ngunit biglang humarang si Silab. Ang sibat ng kapalaran. Sa wakas, muli ko na silayan ang sibat ng kapalaran. Hawak ang sibat ay sumugod si Crisanto kay Silab at doon nagsimula ang matinding sagupaan ng puwersa ng kabutihan at kasamaan. Tumama ang kamao ni Silab sa katawan ni Crisanto, ngunit hindi siya nasaktan. Gumanti siya at sinaksak niya sa balikat si Silab. Sumirit ang maitim nitong dugo, kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng nakakatakot nitong sigaw. Sinamantala naman yun ni Crisanto at naging sunod-sunod na ang kanyang pag-atake kay Silab. Maya-maya pa ay napaatras si Silab. Sugatan ito at halos maligo na sa sarili nitong dugo. Ganun pa man, wala sa mukha nito ang pagsuko. Sa isip ni Crisanto ay nagdasal siya. Humingi siya ng dagdag na kapangyarihan mula sa Panginoon. Isang kapangyarihan na alam niyang sapat upang tapusin si Silab. Muling umatake si Silab kay Crisanto at habang papalapit ito sa kanya ay biglang nagliwanag ang kalangitan. Isang matinding liwanag ang bumaba mula sa itaas patungo sa sibat ng kapalaran. Naramdaman ni Crisanto ang pag-init ng sibat na kanyang hawak. Alam niya na dininig ng Diyos ang kanyang hiling, kaya buong tapang niyang sinalubong si Silab. Bago pa sila tuluyang magsagpong, ay buong puwersang ibinato ni Crisanto ang sibat ng kapalaran kay Silab. Mabilis siyang bumaon sa dibdib ni Silab na naging dahilan para mapahinto ito at mapaluhod. Hindi ko maaari. Hindi isang kagaya mo ang tatapos sa akin. Kasabay ng malakas na sigaw ni Silab ay ang paglamon dito ng naglalagablab na apoy. Mabilis itong nilamon ng apoy at hindi nagtagal ay tuluyan na itong naging abo. Lumapit si Crisanto sa sibat ng kapalaran at kinuha niya yon. Matapos yun
ay si Lolo Fred naman ang nilapitan niya upang alamin ang kalagayan nito. Labis ang kasiyahan niya dahil buhay pa ang kanyang lolo. Lolo Fred, salamat po't nagbago ang isip nyo. Salamat po at ibinalik nyo sa akin ang sibat ng kapalaran. Patawarin mo ko, Crisanto. Nagkamali ako. Aaminin ko sa iyo na minsan nang ipinagkatiwala sa akin ni Father Ignacio ang sibat ng kapalaran. Akala ko noon ay magagawa kong protekta ng mga mahal ko sa buhay dahil sa sibat na yan. Masyado ko naging kampante. Kaya nagawang patayin ni Silabang yung lola. Kaya ibinalik ko ang sibat kay Father Ignacio. Imbis na sisihin ko ang aking sarili, ay sinisi ko pa ang Diyos at ang sibat ng kapalaran. Ngayon po, Lolo, naiintindihan ko na po ang lahat. Pero ang importante po ngayon ay tapos na po. Wala na po si Silaba. Wala na ang mga aswang. Ligtas na po tayong lahat, Lo. At salamat po sa sibat ng kapalaran at sa gabay ng Panginoon sa ating lahat. Higit sa lahat, salamat sa iyo, Apo. Walang kwentang kapangyarihan ng sibat kung hindi busilak ang may hawak nito. Nagtagumpay ka dahil malinis ang iyong hangarin at malakas ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Matapos ang lahat ay agad nilang tinulungan ang mga sugatan na madala sa pinakamalapit na ospital, habang ang mga nasawi ay binigyan nila ng maayos na libing. Sa sumunod na araw ay dinala ni Crisanto ang sibat ng kapalaran sa simbahan at inilagay yun sa ibabaw ng altar. Hindi dahil gusto niyang ipagmalaki ang kanyang tagumpay, kundi dahil nais niyang ipaubaya ang kapangyarihan nito sa Diyos. Para kay Crisanto, ang sibat ay hindi lamang sandata, kundi ito ay naging sagisag ng pananampalataya at sakripisyo. Habang buhay din ang pasasalamat niya kay Father Ignacio, dahil kahit wala na ito, ay patuloy pa rin ang paggabay nito sa kanya. Si Lolo Fred naman ay muling bumalik ang pananampalataya sa Diyos, isang bagay na labis na ikinatuwa ni Crisanto. Natutunan ni Crisanto na upang labanan ang kasamaan ay kailangan ng puso, pagkakaisa